Nagpumilit magtrabaho yung hipag kong hilaw. Kaya yung bata na 1-year-old na ngayon na which is pamangkin ko, naging ulik ba na yung balat. Samantalang kung nasa bahay lang sana siya, di sana maganda yung balat ng bata. Na wala namang pinapagawa sa kanya kundi magluto at maghugas ng pinggan. Yung kuya ko namatay bago man lang ianak yung pamangkin ko. Pero bago siya namatay, alam na namin na buntis ang girlfriend niya. Dahil nga wala na si kuya, kaming magkakapatid na at ang nanay namin ang gumastos sa pagpapaanak sa kanyang girlfriend. Hanggang sa tumira na nga sa amin ang girlfriend ng kuya ko at lahat ay binibigay namin sa kanya. Lahat ng essential needs ng bata, lahat ng pangangailangan ng anak niya ay binibigay namin. As in, wala na siyang kailangan pa kasi nga binibigay naman namin lahat. Pero dahil doon ay siya yung nagluluto at naghuhugas ng pinggan sa bahay. Minsan siya rin yung nag-iimis pagka wala siyang ginagawa. Lilinawin ko lang na hindi naman siya obligadong gawin yun. Pero kasi ang mga tao sa bahay ay may katamaran at late na kasing nagigising. So siya, nagkukusa siyang kumilos sa bahay namin. Actually, si mama naman yung naglalaba at inihiwalay na lang yung damit ng bibi kasi nga bawal naman yung ihalo sa mga damit namin. So yung paglalaban nila ng damit nilang mag-ina, yun yung pinaka-obligado niyang talaga. Hanggang sa isang araw ay nagkagulatan na lang kami na nagpaalam siya sa mama ko. Na magdinegosyo daw siya noon, ay kakaanak lang naman niya noon. So tinutulan siya ng mama ko. Tang sabi, wag na muna at antayin na muna mag-3 taon yung anak niya. Kasi mas maalwa naman kung nasa amin sila kaysa magnegosyo at dalhin niya pa yung anak niya. Pero dahil sa prosigido siyang umalis sa bahay namin, wala kaming nagawa ni mama at ng mga kapatid ko. Sobrang nalulungkot kami, lalo na si mama kasi nga namimiss na yung pamangkin ko. Hanggang lumipas na ngayong ilang buwan at mag-iisang taon na yung pamangkin namin at mag-first birthday ngayong December. In-invite niya kami na buong pamilya na wag daw kami mawawala sa birthday ng pamangkin namin. Pero habang kausap namin siya ay may napansin kami sa itsura nilang mag-ina na kahit na okay naman sila sa buhay at never humingi ng tulong, pero yung buhok niya lagi na naka-ponytail at sobrang gaspang na. Tapos yung pamangkin ko, yung balat niya parang napabayaan na rin. Na kung nag-antay lang sana siya ng ilang taon pa para makapagtrabaho, ay di sana hindi ganun yung itsura nila. Tapos nalaman namin sa isa sa mga kaibigan ko na pinagkakalat daw ng hilaw kong hipag na kaya daw siya umalis sa amin, ginagawa daw namin siyang katulong. Na napapagod daw siya at baka daw mabinat pa siya kaya daw umalis na daw siya sa poder namin. Samantalang lahat naman ay dulot namin. Nakakasama lang ng loob na lahat naman ng tulong binigay mo, sinuportahan namin siya. Tapos kung magkalat siya, parang wala siyang utang na loob sa amin. At dahil nga doon sa nabalitaan namin, inawalan kami ng gana ng pamilya ko sa pamangkin namin yun. Na kasi nga hindi naman pala kami itinuring na pamilya ng ina niya. Obligado ba kami mamili na magpadala pa rin sa kanya? Na kasi nga namatay na yung kapatid namin. Ayaw rin naman namin na pera yung ibigay kasi nga mahirap na. Na kasi nga nabalitaan namin na minsan daw ay nakakapangutang pa. Na siguro nagigipit sa negosyong pinasok. Na may nakapagsabi pa sa amin na meron na din daw boyfriend yung hipag kong hilaw na yon. Tama lang ba mamili na hindi naman kami obligado at hindi na lang din sumuporta? Letter sender, Aileen. Chismosang loking pabiktim yung pamilya nyo. Na tila ba hindi nyo inabuso? At sisiw lang sa inyo ang magluto at gawaing bahay sa bagong panganak. Tapos hihirit pa kayo ng ilang taon pa. Ayaw nyong pakawalan kasi nga mga batugan kayo. Tama lang na umalis na sa poder nyo kasi kung nagtagal pa baka hindi nyo na nakakausap ng ayos yan. At sintas-sintas na ang buhok niya. Na namimiss nyo kuno yung pamangkin or namimiss nyong katulungin. Diyos ko, kakaanak pa lang magkakabuwa sa inyo tapos feeling victim kayo. Kung magkagalis man ng mag-ina at maging ulik ba, madaling solusyonan yon. Pero yung anxiety, depression, postpartum na pag nauwi sa pagkaluka, yun ang mahirap. Magkano lang ba yung essential needs sa ilang buwan kung makapagsalita ka na lahat binigay? Nakala mo naman nabili nyo na yung hipag nyong hilaw. Wag na kayong magsuporta, hindi rin naman kayo inuobliga. Kasi yun ngang konti pa lang yun na ibibigay nyo, paulit-ulit mo nang sinabi sa sulat. In fairness, nakakarinig. Sasabihin mo pang hindi obligadong kumilos. Sa lagay nyo yan, papayag ba kayong hindi kumilos? Mukhang hindi naman. Luto, hugas, tapos ang pahinga gawaing bahay. Kainam ng pahinga, nahiya pa kayo.